Ako, mga minamahal, sukdulan na naman po ng kabudulan, ng kasinungalingan. Diba? Ang lumalabas sa bibig ni former President Rodrigo Roa Duterte. Imagine nyo ha, sasabihin niya sa tao na pinipilayan daw po ni PBBM itong si Vice President Sara Duterte. Na in the first place, sabi ko nga sa inyo, matagal na, paanong pipilayan ni PBBM itong si VP Sara Duterte na hindi naman makakapagbenepisyo na doon si President Bongbong Marcos dahil hindi naman siya makakatakbo na. So bakit niya pa sisirain ang isang taong sira na? Bakit niya pa sisirain itong si Sara Duterte? Diba? Hindi naman siya tatakbo na. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente ulit ng bansang Pilipinas at nanggaling na din mismo sa bibig ni former President Duterte na, di ba, leading to a dictatorship itong administrasyon ni PBBM. Nanggaling sa bibig mo, leading to a dictatorship. So, tatagal ulit si President Bongbong Marcos. Bakit mo sinasabi na tatakbo itong si Sara Duterte? Nagigets ninyo, mga minamahal? Leading to a dictatorship, tapos bigla mong sasabihin, tatakbo itong si Sara Duterte, kaya pinipilayan. Ano yun? Di ba, ang gulo? Sobrang gulo. Ang gulo niya magsalita. Leading to a dictatorship daw, tatagal daw sa administrasyon itong si PBBM. Tapos bigla niyang ini-insist na pipilayan si Sara Duterte para hindi makatakbo. Di ba, ang gulo ni former President Duterte? Pero anyway, mga minamahal, ang punto natin dito, paano nga pipilayan, di ba, ni PBBM, itong si Sara Duterte, in the first place, dinaan naman siya sa due process, yung mga nakalagay sa article of impeachment, pinag-aralan yan, base sa hearing at base sa mga ebidensya na nakalap. Nagigets ninyo? Panoodin nyo to, mga minamahal, Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layo ng anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basihan at katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na in-impeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential. Ginigiba daw, mga minamahal, para sa presidential election. Paano nga siya gigibain? Isira na nga siya. Ang daming issue. Confidential funds, intelligence funds, West Philippine Sea. Diba? Yung threat na ginawa niya. So, paano siya sisirain? In the first place, siya nga mismo ang sumisira sa sarili niya. Biruin nyo, may bagyo tayo, bagyong Karina, pero mas pinili ang pumunta sa concert ni Taylor Swift. Gets ninyo? Elections. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, o di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why will this? Grabe, no? Ang lakas talaga ng hangin ng mga Duterte na parang pinapalabas nila na ang lakas ni Sara Duterte, sobrang lakas ni Inday. Dahil nagigets ninyo, gustong pamukain ni former President Duterte na sobrang lakas na kalaban ni Inday kaya natitreat itong administrasyon ni PBBM. Paanong matitreat? Hindi na nga makakatakbo si PBBM. Ano ba? Inday. Huwag mo daw. So, karon pa lang gusto lang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao.
Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Cheese Escudero, Uy, uy, grabe yung yung comment ni Lucas Bersamin. Tama nga naman. At saka yung sinasabi ni Duterte noon na martial law, di ba yung Mindanao, nagtatag siya doon ng martial law? Nagigas ninyo. Oh, totoo naman yung sinabi ni Bersamin na ang totoong diktadorya nga nung panahon ninyo eh. Kinukulong ninyo yung mga taong kritiko na dapat sana pinapairal yung rule of law and due process. Nandiyan si Dilima, living witness yan. Ginigiba. 'Di ba? Sabi ni Duterte, ginigiba daw si Sara Duterte. Sabi ni former President Duterte, ginigiba daw itong si Sara Duterte. Eh, sino ba yung naging diktadorya nung panahon ninyo? Di ba kayo, yung mga kritiko ninyo, pinapakulong ninyo, tinataniman nyo ng ebidensya na involved sa droga. Di ba? Kaloka. igang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Ang nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahon dapat sila naghanda na. sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na. Ay, may ads. Wait lang mga minamahal. May ads. 10 seconds daw. Wait lang ha, mga minamahal, may ads eh. Desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, in fact, ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated News, Matt Okay. Tingnan ninyo, panapanahon lang din, no? Panapanahon lang din, mga minamahal. Ayaw sa diktadorya, pero sila yung naging diktador. Diba? Nagigets ninyo? Ginigiba. Eh, sino ba yung totoong nanggigiba? Di ba ikaw, Digong? Ginigiba mo si PBBM sa pamamagitan ng, salitang dictatorship, salitang martial law, bangag, adik. Diba? Sino ba yung nanggigiba sa inyo? Yung panghingi mo ng tulong sa militar para magsagawa ng rebellion. Diba? Malinaw yun, mga minamahal na. Malinaw yun, mga minamahal, na ginagawa mo, diktadorya din yun. Panggigiba din yun. Talaga itong si Digong no? Wala talaga sa ayos, mga minamahal. Kaya kung titingnan niyo yung mga comment, titingnan niyo lahat-lahat, talagang pinagtatawanan itong si former President Duterte. Kasi lahat ng mga sinabi niya, bumabalik din sa kanya. Sobra pa. 'Di ba? Sasabihin niya na dictatorship, ginigiba. Eh, sino ba yun ang gigiba? Sino ba yung totoong diktador? Eh, siya naman pala. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, pag maniwala kayo dito kay Digong, kawawa kayo. Sa totoo lang. Kawawa kayo, mga minamahal. Pag maniwala kayo dyan kay former President Duterte, kawawa kayo kasi para kayong pinapakain ng tae ni Digong. So, alright. Kayo, mga minamahal. Ano yung masasabi ninyo patungkol nga po dito sa malakas na trip ni Duterte, 'di ba? Manipulation to. Pagmamind conditioning tong ginagawa niya. Kagaya doon sa salitang patayan, gusto niyang i-normalize. Mga minamahal, gusto niyang i-normalize para pag dumating na impeachment trial, lusot si VP Sara Duterte doon sa article of impeachment sa number 1. Diba? Hindi, normal lang naman yung salitang patayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pambubudol tong ginagawa ni Digong. Pag mabudol kayo, kawawa kayo. Kawawa kayo, mga minamahal, kung magpapabudol kayo dito kay Digong. Diba? Alright, so yun po. Anyway,
Mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to hit the subscribe and notification bell for more updates. Ingat mga kababayan!